Patuloy tayong inaaral ang The Purpose-Driven Life. So, andito muna tayo sa chapter 9 dahil sa isang request ng isang kapatid. So, ano nga ba ang nakakapagpangiti sa Diyos? Ayon sa Numbers, chapter 6, verse 29, paliliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. So, ang ngiti ng Diyos ay ang layon ng ating buhay. It is our goal na ang buhay natin ay sana mapangiti natin ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa or yung mga mission accomplished sana natin ay mapapangiti siya. So, alamin natin kung paano gawin ito. So, sa Biblia, may isang taong napakagandang example ng napakagandang example kasi ang buhay nito ay totoong napangiti niya ang Diyos. Ang pangalan nito ay si Noe. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 8, subalit si Noe nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Sinabi ng Diyos na kinalulugdan ko ang taong ito. Pinangingiti niya ako, magsisimula akong muli sa pamamagitan ng kanyang pamilya. At dahil naging kalugod-lugod si Noe sa Diyos, ikaw at ako ay buhay ngayon. Mula sa buhay ni Noe ay matutunan natin ang 5 akto ng pagsamba na nagpapangiti sa Diyos. Ang una dito ay, ang Diyos ay napapangiti kapag iniibig natin siya ng higit sa lahat. So, inibig ni Noe ang Diyos ng higit sa kahit na anumang bagay dito sa mundo. Kahit na noong panahong iyon ay wala nang ibang nagmamahal sa Diyos, sinasabi ng Biblia na sa buong buhay ni Noe, siya ay lumakad na kasama ang Diyos. Ang pinakamimithi ang makamtan ng Diyos mula sa iyo ay isang relasyon. Sa buong sansinukob ay walang higit pa sa kagilas-gilas na katotohanan ito. Nang ating manlilikha ay gustong makipisan sa atin. Ginawa ka ng Diyos para ikay mahalin niya at labis din niyang kinasasabakan ang iyong pag-ibig. Ang sabi niya, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay ng pagkakakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. Alam mo ba, kapatid, na we can make God smile if we love Him with all our hearts. So, ang gusto niya sa atin ay isang relasyon, yung may connection tayo sa Kanya. As parents, may time. Ang pangalawa dito ay, ang Diyos ay napapangiti kapag tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ang ikalawang dahilan kung bakit naging kalugod-lugod si Noe sa Diyos ay dahil sa siya ay lubos na nagtiwala sa kanyang manlilikha. Kahit na parang walang katuturan ang gawin ito, ang sabi ng Biblia sa Hebrew 11 verse 7, sa pananampalataya ni Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at siya ay naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. So, pag-isipan mo ang isenang ito. Isang araw, pinuntahan ng Diyos si Noe at sinabihang, hindi ako nasisiyahan sa mga tao sa buong daigdig. Ikaw lang ang nag-iisip tungkol sa akin, kaya kapag tinitingnan kita, Noe, napapangiti ako. Nalulugod ako sa buhay mo, kaya kahit palulubugin ko ang mundo sa baha, ililigtas ko ang pamilya mo. Muli akong magsisimula sa iyo. Gusto kong gumawa ka ng isang dambuhalang daong na magliligtas sa inyo at sa mga hayop. So, sa sinabi ng Diyos na yon, hindi nagreklamo or hindi, walang maraming tanong si Noe. Pero alam na siguro sa panahon iyon ay na-meet niya ang, magbigay na lang tayo ng 3 problema. Unang problema is, hindi pa nakikita ni Noe ang ulan. Bago dumating ang dilubyo, dinidiligan ng Diyos ang daigdig mula lupa pa itaas. So, pangalawang problema, ilang daang milya ang layo ng bahay ni Noe sa dagat. Kahit na matuto siyang gumawa ng daong,
paano niya ito dadalhin sa tubig, di ba? Pangatlong problema, paano niya titipunin ang napakaraming hayop at pagkatapos ay aalagaan ang mga ito? Pero si Noe ay hindi nagreklamo. Hindi rin siya humanap ng dahilan para tumanggi. Nagtiwala siya sa Diyos ng buong buo at ito ang nagpangiti sa Diyos. Kaya nga ito ang mga dahilan kung bakit nalugod or napangiti si Diyos sa buhay ni Noe, kasi hindi siya nagtanong or hindi siya nagreklamo sa mga kautusan ng Panginoon sa kanya. So inabot siya ng 120 years sa paggawa ng daong. Within that years, maaring may mga problems, ibang problem pa siyang na-meet, pero siya pa rin ay nagtiwala. Nagtiwala siya sa ating Panginoon. Marami siyang na-meet na mga struggles katulad ng pagkutya sa kanya. Maaring sinasabi sa kanya na, "Uy, baliw ka. Bakit, ano pang ginagawa mo?" Yun, marami siyang struggles o kaya mga bullying, di ba? Pero ang pagtitiwala niya ay isang pagpapahayag ng pagsamba sa Diyos. So, ang pangatlo ay ang Diyos ay napapangiti kapag tayo sumusunod. Ang Diyos ay napapangiti kapag tayo sumusunod sa Kanya ng buong puso. Upang mailigtas ang populasyon ng mga hayop mula sa isang bahang laganap sa buong mundo, kinakailangang pagtuunan ng pansin ang maraming detalye. Kabilang narito ang logistics o mga paghati-hati at pagbibigay ng mga pangangailangan katulad ng pagkain. At sa paggawa ng lahat ng ito, kailangang masunod ang utos ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ka ng kahit anong klaseng daong na gusto mo. Si Noe ay binigyan ng Diyos ng detalyadong mga utos tungkol sa laki, hugis at materialis ng daong. Pati na rin ang mga iba't ibang dami ng mga hayop na ipapasok niya sa loob nito. Sinasabi ng Biblia kung anong naging tugon ni Noe. Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ang kapuna-puna ay sumunod si Noe ng buong buo. Walang nakaligtaang tagubilin. At sinunod niya ng hustong-husto sa paraan na panahong nais ng Diyos na magawa ito. Ito'y larawan ng pagkabuong buo o wholeheartedness. Hindi katakatakang napangiti ang Diyos kay Noe. Kung ikaw ay uutusan ng Diyos na gumawa ng isang higanting daong, hindi ka ba magkakaroon ng mga katanungan, pagtutol at pagpapasubali? Si Noe ay hindi. Sumunod siya ng buong puso sa Diyos. Ang ibig sabihin nito ay ginawa niya ang lahat ng ipinag-utos sa kanya ng Diyos nang walang pagpapasubali o pag-aatubili. Hindi ka magpapaliban-liban at magsasabing, ipapanalangin ko muna ito. Gagawin mo yan agad. Alam ng bawat magulang na ang pagpapaliban sa pagsunod ay talagang pagsuway. Hindi obligado ang Diyos na bigyan ka ng paliwanag o rason para sa lahat ng inuutos niya. Ang pag-unawa ay makapaghihintay, ang pagsunod ay hindi. Kung susunod ka agad, mas marami kang matutunan tungkol sa Diyos kaysa kung mag-aral ka ng Biblia habang buhay. Sa katunayan, hindi mo mauunawaan ang ibang utos niya kung hanggat hindi mo muna sinusunod ang mga ito. Ang pagsunod ay nagbibigay daan sa pag-unawa. Madalas ay bahagyang pagsunod lamang ang ibinibigay natin sa Diyos. Gusto nating piliin ang mga utos na susundin natin. Inililista natin ang mga utos na gusto natin at susundin ang mga ito. Ipinagwawalang bahala natin ang mga utos na sa ating palagay ay hindi makatuwiran, mahirap, magastos o di popular. Dadalo ako sa pagsamba pero hindi ako magbibigay ng ikapo. Magbabasa ako sa Biblia pero hindi ko patatawarin ang taong nananakit sa akin. Ang totoo, ang bahagyang pagsunod ay pagsuway. Ang buong pusong pagsunod ay ginagawa ng buong sigla at kagalakan.
Sinasabi sa Biblia, maglingkod ka sa Panginoon na may kagalakan. Ito ang damdamin ni David. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas. Ang pang-apat na nagpapangiti sa Diyos ay, ang Diyos ay napapangiti kapag patuloy natin siyang pinupuri at pinasasalamatan. Kaibigan, sa tuwing nagigising pa tayo sa umaga ay nagpapasalamat tayo na tayo ay buhay. Kasi sa akin, pagising ko pa lamang sa umaga, naisip ko, thank you Lord. Kasi may bagong buhay na naman ako. Panibagong buhay, panibagong chance. Kakaunti lang ang mga bagay na hindi na nakakapagpapasaya kaysa sa pagtanggap ng taos-pusong papuri at pagpapahalaga mula sa iba. Ito'y gustong-gusto rin ng Diyos. Ngumingiti siya kapag tayo nagpapahayag ng ating pagsamba at pasasalamat sa Kanya. Ang buhay ni Noe ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil namuhay siya ng may pusong puno ng papuri at pasasalamat. Nang makaraos siya sa pagbaha, ang unang ginawa ni Noe ay magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang sakripisyo. Ang sabi ng Biblia, ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. Dahil sa pagsasakripisyo ni Jesus, hindi na tayo nag-aalay ng mga sakripisyong hayop katulad ng ginawa ni Noe. Sa halip, maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpuri sa Kanya at ng handog ng pasasalamat. Pinapupurihan natin ang Diyos dahil sa Kanyang pagiging Diyos at pinasasalamatan natin siya dahil sa Kanyang mga ginawa. Ang sabi ni David, sa pamamagitan ng awit ang pangalan ng Diyos ay aking papupurihan. At sa pasasalamat siya'y aking dadakilain, iti makakalugod sa Panginoon. Sa tuwing mag-aalay tayo ng papurit pasasalamat sa Diyos, isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Kapag binibigyan natin ng kasiyahan ang Diyos, ang mga puso natin ay napupuno rin ng kaligayahan. Ganon din ang pagsamba. Kapag nakikinabang ang sumasamba at ang sinasamba, ikinasisiya natin ang ginagawa ng Diyos para sa atin. At kapag ipinapahayag natin sa Kanya ang kasiyahang iyon, nakakapagbigay kagalakan din tayo sa Kanya. Kasabay nito ay dagdag na kaligayahan ang nararanasan natin. Ang sabi sa aklat ng mga awit, ngunit matuwa nawa ang matuwid, magalak nawa sila sa harapan ng Diyos. Oo, magalak nawa sila sa kasiyahan. So, ang ikalimang nagpapangiti sa Diyos ay, ang Diyos ay napapangiti kapag ginagamit natin ang ating mga kakayahan. Pagkatapos ng baha, ibinigay ng Diyos kay Noe ang simpleng tagubilin nito. Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at iyong punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa. Sa bawat ibon, sa himpapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa. At sa lahat ng isda sa dagat, sila ay ibinibigay sa inyong kamay. Ang sabi ng Diyos, kailangang ipagpatuloy mo na ang buhay mo. Dinisenyo ko ang tao para gawin ang ilang mga bagay at kailangan mo na rin gawin ang mga ito. Hallelujah. Maaring sa tingin mo'y nasisiyahan lang ang Diyos sa iyo kapag gumagawa ka ng mga aktibidad o espiritual katulad ng pagbasa ng Biblia, pagdalo sa simbahan, pananalangin o kaya pagbabahagi ng iyong pananampalataya. Siguro ay iniisip mong hindi interesado ang Diyos sa iba pang mga bahagi ng buhay mo. Ang totoo, nasisiyahan ang Diyos sa panunood ng bawat detalye ng buhay mo. Nagtatrabaho ka man o naglalaro, nagpapahinga man o kumakain,
Ang bawat galaw mo'y pinanonood niya. Sinasabi sa atin ng Biblia, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Maliban sa kasalanan, ang bawat aktibidad ng tao ay pwedeng gawin para sa ikalulugod ng Diyos. Kung ang mga ito'y gagawin ng may damdaming nagpupuri sa Kanya, pwede kang maghugas ng pinggan, mag-ayos ng sirang makina, magtinda ng isang produkto, at magpalaki ng pamilya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tulad ng isang magulang na ipinagkakapuri ang kanyang anak, ang Diyos ay sadyang nasisiyahang panoorin ka sa paggamit mo ng talento at abilidad na ibinigay niya sa iyo. Sinadya ng Diyos na gawin tayo magkakaiba sa husay at galing para sa kanyang kasiyahan. May nilikha ang Diyos na mahusay sa palakasan, samantalang ang iba naman ay magaling sa pagsusuri. Maaring may talino ka sa math or sa music at iba pang mga kasanayan. Ang lahat ng mga kakayahang ito'y makakapagpangiti sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay siya na sa mga puso nilang lahat ay humuhugis at sa lahat nilang magawa ay nagmamasid. Hindi mo mabibigyang kasiyahan ang Diyos kapag itinatago mo ang mga abilidad mo o kaya magpupumilit kang maging katulad ng iba. Mapapasaya mo lang siya kung mapahalagahan mo ang pagkagawa niya sa iyo. Kasi unique ka, wala kang katulad, wala kang pagkaiba, wala kang katulad, wala kang kaduplicate. Kapag hindi mo matanggap ang anumang bahagi ng sarili mo, ang ibig sabihin ay hindi mo ring matanggap na ang Diyos na lumikha sa iyo ay marunong at may dakilang kapangyarihan. Sinasabi ng Diyos, kahabag-habag siya na makikipagpunyagi sa may lalang sa Kanya. Isang luwad na sisidlan na sa isang magpapalayo. Sinasabi ba ng luwad o nagbibigay anyo sa Kanya anong ginagawa mo o ang iyong gawa ay walang makamay? Sa pelikulang Chariots of Fire, ang pang-Olympics na mananakpong si Eric ay nagsasabing, naniniwala akong ginawa ako ng Diyos para sa isang layunin. Pero ginawa niya akong matulin. Kapag ako'y tumatakbo, nararamdaman ko ang kasiyahan ng Diyos. Sa bandang huli ay sinabi niya, ang pagtigil ko sa pagtakbo ay isang paghamak sa Kanya. Walang mga abilidad na di espiritual, marami lang ang hindi nagagamit ng tama. Kaya't simulan mong gamitin ang mga kakayahan mo para sa kasiyahan ng Diyos. Nagagalak din ang Diyos kapag nakikita niyang nasisiyahan ka sa Kanyang mga nilikha. Binigyan Kanya ng mga mata para masiyahan ka sa kagandahan, mga tainga para masiyahan ka sa mga tunog, ilong at panlasa para masiyahan ka sa mga amoy at lasa, at ang mga nerbyo sa ilalim ng balat mo para masiyahan ka sa paghipo. Ang bawat pagkatuwa mo ay nagiging pagsamba kapag pinasasalamatan mo rin ang Diyos habang ginagawa mo ito. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia na siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kakayahan. So kaibigan, gagawin mo bang hangarin ng buhay mo ang makapagbigay ng kasiyahan sa Diyos? Walang hindi gagawin ang Diyos para sa taong lubusang abala sa pagtupad ng hangarin ito. So, sa ika-9 na araw, pag-isipan natin ang ating layunin. Sa puntong dapat pagnilayan, ang Diyos ay napapangiti kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Ayon sa awit 147 verse 11, ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa Kanya, sa Kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. Ito ang katanungan na dapat nating pag-isipan ngayon. Dahil alam ng Diyos kung ano ang tunay na makabubuti sa atin, anong mga bahagi ng aking buhay ang dapat kong ipagkatiwala sa Kanya ng higit pa? Ang tanong na ito ay maiwan sa atin or pag nilay-nilayan natin
na ano nga ba ang dapat nating isusuko pa sa Kanya. Ano nga ba ang dapat pa nating ipagkakatiwala sa Kanya. Maraming salamat kasi akala ko'y ilang araw pa natin papag-aralan ito, pero ang aralin na ito ay hindi lamang para sa nag-request pero para rin sa akin kasi napakalaking importante, mas lalo na yung isang action, paano natin mapapangiti ang Diyos. Yung fifth na action is, sabi dito na mapapangiti natin ang Diyos kapag ginagamit natin ang ating mga kakayahan. Actually, kahit sa buhay natin mga believers o masasabi nating matagal na tayo sa pananampalataya, may struggle din tayo na mafe-feel talaga natin na parang hindi ako nafe-fit sa gawain na ito, or di kaya naglo-low esteem tayo na parang mas magaling si sister or ganon, siya na lang ang gagawa kasi feeling ko hindi ako magaling. Sa ating aralin na ito, napakalaki ring tulong sa akin kasi na-remind or na-renew ang kung ano ba talaga ang aking layunin, or yung mga kakayahan na ibinigay or yung mga talento na ibinigay ng Diyos sa akin na hindi ko dapat ipasantabi or i-stop dahil sa mga struggles na nangyayari. Kaya i-encourage ko din sa inyo na anumang problema ang nararanasan natin inside the church or sa mga kapatiran or sa mga kapatid natin sa bahay is patuloy lang tayong gumawa ng mga gawin natin ang ating kakayahan na mapangiti ang ating Panginoon. So, maraming salamat kapatid sa pag-request mo dito kasi it helps me a lot too. Ang sabi ko nga noong nag-post ako is gusto kong may makakasama sa pag-aral mo ni. So, sa panahong ito, dahil sa nag-request ay napag-aralan kong muli. So, I'm very thankful. So, I hope na maging mabibless ka rin sa chapter 9 na ito, at maraming salamat sa inyong lahat. So, patuloy tayong ipanalangin ng isa't isa na sana magampanan natin ang ating mga layunin. Alam naman natin na maaring ngayon is pwede tayong mag-connect through internet na magbibigay ng ganito, mag-sharing ng ganito, pero what if matutuloy yung sabi nilang mapuputol yung internet? Nagawa na ba natin yung dapat na magawa natin? So, habang may panahon tayo, is gawin natin yung nararapat. Maraming salamat at patuloy tayong yes, let's pray each other na sana is walang maiiwan. Alam naman natin na nasa pintuan na, malapit na talaga ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, habulin natin ang panahon na hindi natin nagawa. Yung mga hindi nating nagawa is gagawin natin ngayon. So, thank you very much and goodbye.